Magbibigay po tayo ng mga simpleng tips, mga exercise para tumalino. Siyempre, gusto natin mas malakas ang memory natin. Kahit anong edad, pwede ito pang students, empleyado, kahit senior citizen. Okay? Para may idea kayo paano tatalino. Yan ang mahalaga sa utak natin. So, isang tip, sabi nga dito, reading aloud. Habang nagbabasa, maganda kung binabasa mo, mas pumapasok sa utak mo. Ayan, tip yan sa mga students. Basically, healthy lifestyle. Siyempre, pag healthy ang katawan mo, wala kang bara-bara sa mga ugat mo, mas maganda daloy ng dugo sa utak. Brain foods, tuturo natin mamaya. Pagkain pampatalino, sapat na tulog. Mas mahaba tulog mo, mas makakaisip ka. Anong klaseng exercise? Para gumanda circulation. Maganda rin dapat mental health mo, tsaka yung mga games na pampatalino tuturo natin. Ayan, no? Maraming paraan eh. Minsan pakikinig sa music, bagong skill. Mag-aral ka ng ibang bagay. Let's say, baking, o ano man gusto mo aralin. Yung bago, hindi yung dating alam mo na. Meditation, studying in school, kahit matanda na, learning a new language, mga vocabulary words, di ba? Yung mga English words na malalalim, pwede rin natin aralin. Simple lang yan. Ito, pampatalino talaga. Pwedeng chess, yan. Pwedeng crossword, magbasa, ito mga puzzle. So, lahat yan, basta ginagamitan ng utak. Ang utak natin parang muscle. Di ba yung katawan natin? Lalo tayo nag-exercise, lalo lalaki ang muscle. Yung utak natin, muscle din yan. Kailangan ine-exercise yung utak natin. So, mas sinasanay mo yung utak mo. Huwag ka na nga gumamit ng calculator. I-compute mo na lang. Mas maganda. Mas magiging sharp yung utak. Meron ding ito exercise, di ba? Everyday exercise, 30 minutes. Pag nag-exercise ka, maraming benefit sa utak. So, may feel-good hormone, more confidence, nag-exercise ka, masarap ang tulog mo, makaka-focus ka, less stress. Pag stress ka sa school, sa trabaho, hindi ka makaisip eh. Pag galit ka, emotional ka, hindi ka makakaisip. So, yung exercise, nagpapasaya sa'yo, it boosts memory and thinking skills. Yan, exercise, gaganda yung attention span, pati yung mga nerves natin sa utak, mas dumadami. Mas dumadami kasi maganda blood flow eh. Pwede ka mag-multitasking at mas maganda production ng hormone sa utak. Magbibigay tayo foods for the brain and other tips. Yan. Siyempre, itong mga may omega-3 fatty acids, fish oil, pampaganda ng daloy ng dugo sa puso, sa utak, fatty fish yan. Okay? May mga tuna, kahit mga bangus, sardines, salmon, basta mataas sa omega-3 fatty acids. Mga sari-saring isda, maganda. Ano pa bang pampatalino? Mani. Okay lang ang mani. Seeds, coconut, avocados, may healthy oils, fruits and vegetables, yung mga antioxidants na gulay. Broccoli, strawberry, spinach, garlic, maganda yan sa katawan, pampatalino po lahat yan. Yung mani, okay lang. Huwag lang masyadong maalat. Brain foods. Dark chocolate, maliit lang. If ever, ganyan lang kaliit dapat. Ito pa mga iba. Avocado, broccoli, whole grains, strawberry, coconut oil, lahat po yan. Magaganda. Ang mga pagkaing nakakahina ng utak, alam nyo na, mga fast foods, mga prito, yung mga mamantika, yung taba ng baboy, baka, syempre nagbabara yung maugat natin, tumataas ang cholesterol. Ite-train mo yung brain mo, tulad na sinabi ko, mas tine-train mo yung brain mo, mas magiging sharp yan. Kaya sabi ko nga, sa mga seniors, huwag magre-retire. Pwede ka mag-retire sa trabaho, pero dapat meron ka pa rin gagawin. Hindi pwede yung matutulog na lang, hindi rin pwede walang kausap na tao. Kailangan may kausap kang tao. Kung hindi, walang input, kung ano maiisip mo, manghihina yung utak mo, malulungkot ka, baka kung ano pang pumasok sa utak mo. Yung mga math problems, pwede yan. Yung mga puzzle.
So, train your brain. Exercise, tulad na sinabi ko, 30 minutes a day. Maganda yan. Gumaganda yung size ng brain natin, yung hippocampus. Ginagamit natin for memory and learning. Tsaka pag pinapawisan ka, gaganda lahat ng daloy. Pati sa puso, pati sa paa, bawas manas, kita mo, mas maganda. Mas nakakaisip ka nga lalo na sa nature. Diba? Mas makakaisip ka. Siyempre, tigil sigarilyo, tigil alak, nakakabara sa utak. Green tea, pwede rin. Tsaka maraming tubig. 8 to 10 glasses of water. May pag-aaral ang green tea, pampatalino. Less dementia. At maraming tubig kasi utak natin, almost 70% water. So, pag may headache ka, may migraine ka, masakit ang ulo, baka dehydrated ka lang. So, maraming tubig, maganda sa utak, sa puso, sa liver, sa katawan. Mental exercises, kahit ito, mga crossword puzzle, sudoku, pwede na po yan. Do it regularly. Sapat na tulog, yan. Pag maganda tulog mo, let's say, nag-aaral ka, tapos makakatulog ka, mas maaalala mo yung inaral mo. Increases your ability by 40%. Pag puyat ka, hindi ka makakaisip. Make new friends. Dapat may kaibigan, relationship. Marami ka kinakausap na tao. Kung matanda ka na, maganda kausapin mo mas bata. Kung bata ka pa, maganda kausapin mo mas matanda. Doon ka matututo. Kasi kung kakausapin ng bata, kapwa bata, ay pare-pareho lang ang opinion. Pag may edad, kausap kapwa may edad, halos pare-pareho. So maganda, bata and matanda nag-exchange ng ideas, mas gumagana yung utak natin. Sabi nga ng kaibigan ko, si Dr. Epi Colliantes, neurologist, pag nagtutoothbrush ka nga daw, di ba, kanan tayo, di ba, kung right-handed, bisan gamitin mo kaliwa. Kasi pag iniiba mo ang gamit mo, ibang parte ng brain gumagana. Kahit yung mga na-stroke, try nyo pa rin gumalaw. New exercise, mas gumagana yung utak natin. Yung bagay na hindi tayo sanay. Kung ang linya mo, kunwari, health and medicine, doon ka, nursing field, PT, aral ka rin ng ibang bagay. Tingin ka rin ng magazine ng arts, o engineering, o whatever. So, para ma-stimulate yung ibang parts ng brain mo. Keep your mind active. Yan ang sinasabi ko, read books and magazines na hindi mo linya para marami kang alam. Play games, learn new things. Pwede ka magturo. Imbis na ikaw mag-volunteer, ako magtuturo sa review class. Kasi pag ikaw nagturo, mas papasok sa utak mo. Pag ikaw nagsulat, mas papasok. Kaya mahilig ako sumulat ng libro. Pag ikaw sumulat, ikaw gumawa ng video, ikaw mag-explain, mapipilitan ka mag-aral. Kasi mapapahiya ka kung mali eh. May pressure eh. Baka sabihin, oy, mali pinagsasabi mo eh. Diba? So, pag nagtuturo ka, mapipilitan ka mag-aral. Pag sinusulat mo, mas maganda. Pag sinasabi mo, mas maganda. Brain boosting, pinakamaganda, oily fish, strawberry, avocado, dark chocolate, pumpkin seeds. Ano ba to? Squash seeds, pwede rin. Sapat na tulog, study tips. Ito naman para sa mga nag-aaral o sa mga empleyado na nagtatrabaho. Pwede rin daydreaming and visualizing. Yung iniisip mo, ano plano mo, malaking bagay yan. Minsan sa panaginip, pumapasok yung mga nice ideas. So, walang masama yan. Nananaginip ng gising. Minsan dyan mo nakikita yung mga malalalim na ideas. Yung mga subconscious, minsan dyan pumapasok yung inspiration. Malay mo, bumulong sa'yo yung guide mo o guardian angel mo, mabigyan ka ng inspiration. Kasi minsan ganun lang talaga eh. Kung kailan tahimik, kalmado yung utak, papasok yung magandang inspiration. Be relaxed, reduce stress. Less stress, mas matalino, mas makakaisip. Protect the brain, syempre, di ba? Ay kung nabagok yung ulo mo, eh wala na. Kung na brain injury ka, nagpasuntok, boxing, natumba, di ba? Naninigarilyo, nasira yung sa utak. Hindi maganda. Memory tips, a few tips lang para sa mga nakikinig. Let's say, gusto mo makinig sa isang klase o sa school, mas maganda malapit ka sa teacher. Parang ito yung teacher, oh. Nakita nila ang mataas na grado na bata, yung nakaupo sa harap
Letter T yan eh. Letter T pabaliktad eh. Yung nakaupo dito sa harap, mataas ang grade, tsaka yung nandito, mataas ang grade, nandito. Pero yung malalayo, yung nagtatago sa dulo, ay mababa grade. Hindi naaabot. Diba? Siyempre, pag nadyan ka, mapipilitan ka, makikinig ka eh. Ito, nagtatago. So, mas malapit sa teacher's pet, mas mataas ang grade. Write good notes. Sulat nyo, ha? Maganda yung notes mo dapat kung saan mo nilalagay notes. Mas nagtatanong, mas maganda. Hindi pwede walang question. Mas emotionally involved, mas maganda. Kasi nagtanong ka eh, na pwede ka mapahiya sa lahat ng tao kung mali tanong mo. So, hindi mo makakalimutan yan. Yung inaaral mo, nilagyan mo ng emotion. Parang yung boyfriend mo, girlfriend mo, yung partner mo, nung nagkikita kayo nung una, hindi mo makakalimutan yan eh. May emotion eh. Nagkagera, may malaking nangyari sa Pilipinas, alam mo na saan ka eh. Bakit? May emotion kasi. May emotion eh. So, nung namatay yung sikat na artista, alam mo na saan ka, anong ginagawa mo. Bakit? Paano emotionally invested ka? Kaya ayaw maalis sa memory. So, when you put emotion, mas maganda. Yan. Memory tips, magno-notes. Actually, last lang to, pang students lang. Maganda daw mag-aral sa gabi. Yung pinaka mahihirap, aralin mo sa gabi, yung antok na antok ka na. Pag doon mo inaral, pagod na pagod ka, matulog ka, pag gising mo, naka-imprint yan sa utak mo. Okay? Maganda mag-aral yung umaga, yan, hanggang 11 a.m. Diyan maganda mag-isip. Sa hapon, inaantok na yung mga tao. O hindi na maganda dyan. Huwag nang kakain rin na masyado marami. Kasi kung sobrang kinain mo, mapupunta yung dugo sa hatian, hindi ka makakaaral, di ba? Dapat konti lang kinain mo para hindi masyado busugan yan, para merong circulation sa brain. Saan po nakatulong to? Konting tips para mag-improve ang inyong memory.